Happy Sunday, everyone! Hi. Ating napakagandang misis. Tatapos lang namin magsimba, tapos kumain na kami sa paborito naming kainan sa El Pollo Loco. And then, nagpagupit na rin kami ni Jairus. Oh. Ayun, pogi. Dito lang kami ngayon guys sa Daiso. Ikot-ikot lang. Magsawa na sa mall. Are we at the end or are we at the start? 129 beats per minute from my heart. Anywhere with you is where I long to roam. Night or day, I'm taking you all away. 'Cause my heart screams, let me carry you home. Let me carry you home. Ito yung dalawa, oh. Nagsha-shopping. Let me hold the pillow for you, Asha. Si Asha. What you found? I found a towel. Tabo, are you gonna buy that one? No, I'm not. Okay. Obviously, I'm not. Tuwan-tuwa siya, nakakita siya ng tabo. Sa mga hindi pa po nakakapunta ng Daiso, ito nga pala yung Japanese store. Para siyang Dollar Tree, ganyan, na upgraded. Mas magaganda yung mga quality ng tinda nila dito. Yung mga tinda nila dito, parang ganyan, mga organizers, kapag lalaba, yung mga lalagyan ng mga damit, hardware, yan. Pero mura lang siya guys. Ang gustong-gusto ni Amy dito, yung mga cute na items, yung mga parang Sanrio, mga Japanese items, yung mga small items lang. Dito pa rin siya sa isang aisle. Ayan, may mga Sanrio, ang cute. Saka mura lang siya. Meron din silang beauty products. Oh. Hindi ko lang alam yung quality, pero meron din silang mga makeup section. Mga face mask, di ba usong-uso sa mga Japanese tsaka Korean, yung mga face mask. Marami din dito. Maganda naman siguro yung quality, kasi Japanese naman to eh. Ito naman yung mga gamit nila sa kusina. Yung kompleto rin sila. Yung mga kutsilyo, meron pa mga pots and pans, mga stainless steel na mga bowl. Like sa dollar store, medyo mas pricey dito ng konti. Pero mas maganda naman yung quality. Tsaka mas okay mamili dito. Kasi minsan sa mga, depende, no? Yung ibang dollar store, ang gulo-gulo ng mga paninda nila. Yo, magandang hapon sa inyo. Kung natatandaan nyo, itong blueberries na to binili ko sa Costco. Siguro mga last month. Wala akong oras na ilagay siya sa malaking paso, kaya isusoli ko na lang siya. Marami tayong ginagawa ngayon, hindi ko maasikaso. Sayang naman. Pero ano pa yan, buhay na buhay pa yan. Actually, may mga blueberries na nga ho siya. Ayan, may mga bunga-bunga na. Wala talaga akong oras. Baka mamaya sa akin pa mamatay. Maganda yung return policy ng Costco. Kaya ayun, huli na natin siya. Pupunta kasi kami sa Costco ngayon eh. Isa sa mga nagustuhan ko dito sa Costco guys, napakaluwag ng return policy nila. Meron pa nga dito nagsosoli, Diyos ko, patay na yung halaman. Paso na lang yung natira, sinasoli pa. Wala nang dahon, pero tinatanggap pa rin. Iba'y talaga nila dito. Yun nga lang, iba minsan parang naaabuso. Kasi parang wala yatang time limit eh. Walang limit, kahit kailan pwede mong isoli. Except na lang sa mga electronics, I think 30 days ba? 90 days yata electronics. Hindi ko masyadong matandaan. Okay. Okay, bye. Nandito ako ngayon sa San Francisco International Airport at susunduin ko yung kapatid ko dahil galing sila ng Pilipinas. Actually, dalawa kami susunduin, yung isang kapatid ko. Lumapag na sila pero hinihintay pa namin. Kinukuha pa yung bagahe. Ang maganda dito sa airport dito, ewan ko lang dun sa ibang airport, meron tinatawag ditong cellphone lot area. Kumbaga, pwede ka maghintay dito. Isa siyang malaking parking lot, then 5 minutes away lang siya dun sa pinaka-airport. Kapag ready na sila, nandun na sila sa curb, meaning nakuha na nila yung bagahe nila, nakalabas na sila ng airport. Kumbaga, pipick upin na lang, doon na lang kami pupunta. Maganda rito, we don't have to go to the parking area doon sa loob ng airport kasi magbabayad ka pa. Dito, libre lang. Tapos pag tumawag sila, pwede na kaming susundo na kami. 5 minutes lang. Ito yung kasama ko, si Pogi. Oh.
Ayun si Pogi. Marami kasing bagahe, kaya ayun, dalawa kami sumundo. Jingle muna tayo. May porta potty dito. Wala na. Ano me? Hindi pa. Ano? Thank you. Di? Hardinero na naman tayo ngayon, guys. Kahit mainit, ano lang, sunscreen lang at sombrero lang at katapat. May cover naman tayo dito, kaya okay lang. Kung natatandaan nyo nga pala, no, meron pa tayong isang klaseng monstera na binili ko sa Home Depot, I think mga 2022-2023. Kasi noon nauso yung mga plantito-plantita noong pandemic. Mga presyo ng mga halaman dito sa Amerika, pag bumibili kayo, ang mamahal kasi parang ang daming demands. Ito yung isa sa mga halaman na binili namin noon kasi si Aimee medyo naloko din sa houseplants. Yung mga monstera na katulad nun, yung pure na green, kahit saan may makikita kayong ganyan sa Home Depot, sa Lowe's, kahit saan big box store. Tapos yung mga ganitong klase, nakita niyo may ibang kulay. Medyo rare siya. Hindi siya makikita unless pupunta talaga kayo sa mga specialty plant store. Swerte ako kasi nakuha ko siya sa Home Depot na nag-iisa lang. Nabili ko lang siya ng $12 nung pandemic, nung nauso yung mga ganitong halaman. Yung ganitong monstera, nagkakahalaga sa Etsy binibili o kaya ini-import pa galing sa ibang Asian countries. Yung isa, 2 dahon, nagkakahalaga siya ng mga $1,000. Walang biro. Mas madalas nanonood si Aimee ng mga YouTube sa mga houseplants. Parating nakikita ni Aimee, sabi niya gusto niya magkaroon ng ganito. Tapos tiyempong-tiyempo talaga doon sa Home Depot. Sa lahat, siguro may mga 20-30 halaman doon. Puro green lang. And then meron lang nasamang isang ganito. Kaya ginrab ko siya. I think nabili ko siya ng $12 lang. Sumali din siya sa mga houseplant group. Binibili sa kanya yung halaman na yun. Kung interesado ba siyang ibenta o kaya i-propagate tapos ibebenta niya yung mga propagation. And then after actually nung mga natapos na yung pandemic, nagmura na yung mga value nila. And then recently lang, siguro mga last year, meron akong nakausap kasi gusto ko sana siyang ibenta. And then yung ganito kalaki, hindi na siya ganun kamahal. May nag-offer siguro parang sabi niya lang mga nasa 2,000 to 3,000. Pero malaking malaki na siya ganyan. So sabi ni Aimee, wag na lang, ikip na lang namin. Eh wala na kami ngayong oras masyado nga mag-alaga ng halaman sa loob ng bahay. Kaya yun, ilalabas na lang namin siya. Kaya naguhukay ako dahil ibabaong ko na lang siya dun sa butas. Ayan. Kung makikita nyo guys, ito yung pinakabagong dahon niya. Ang ganda oh. Actually, 3 yung dahon niya. Ito bago rin yan. Kasi 3 stem siya eh. Nag-divide siya sa 3. Isa lang to nung binili namin tapos nag-divide siya sa 3. Kalahati kulay dilaw. And then, ito pa meron pang isa pang papalabas. Alam niyo, nilabas namin siya dito kahit sabi ko 100 degrees dito sa labas. Nilabas namin siya mga 2 months ago. Parang inacclimate lang namin siya sa weather bago namin siya ilagay sa lupa. Itatanim na natin siya kasi nakakalimutan naming diligan kasi nga nasa paso. At least pag nasa ground siya, meron siyang drip irrigation. Hindi na namin makakalimutan kasi automatic na madidiligan siya. Actually guys, alam niyo, pag hinati-hati namin siya sa ganito, pwede namin siyang paugatin tsaka patubuin ng dahon. And then, pwede mo siyang ibenta kahit. Ewan ko kung magkano na lang. Siguro mura na lang siya ngayon. Pero dati talaga, ang mahal. Kasi nga mga naloloko yung mga tao sa paghahalaman nun eh. Noong pandemic, di ba lahat nasa bahay, wala magawa. Puro hobby na lang. Kanina pa ako hukay ng hukay, ang init. Pero nasa lilim naman ako, tsaka nag-sunscreen na tayo. Kaya yun, babaong ko na siya.
Kain tayo. Huwag ka naman ganyan. Ang sarap ng munggo ni Mrs. Oh. Tapos meron kaming tilapia. Tilapia fillet na pinirito. Tira-tirang sitaw na adobo. Kami. Sige na. Love you. Galit sa akin. Oh. Tawarin mo na ako. Gano'n. Para sa mga subscribers. Ngapati na tayo. Ay. No, nagluto pa naman siya ng masarap. Gagalit sa akin. Guys, kain na tayo. Good morning. Good morning. Ayun. Mabilisang update lang tayo dito sa garden. So, nilagay ko na siya rito kasi nga humahaba na. So, itatali ko siya uli rito. Yan, para yung mga susunod na bunga niya. Bali, nakalambitin na lang siya rito. Pero to kailangan ko na anihin. Ang dami din, no? Ito yung sinasabi kong mahirap sa sa pagtatanim minsan. Ayan, kita nyo, binubutas na ng mga peste. Ayan. Tingnan natin kung makita natin. Ayan, oh. Butas, oh. Grabe, oh. Ito yung hostas ni Amy. Ayoko pa naman nag-i-spray masyado rito ng mga ano. Hanapin natin sa larin. Hindi ko alam kung snail or caterpillar. Kapag snail kasi merong ano siya, yung parang laway. Iisa-isahin mo talaga to. Dahil daming dahon. Kadalasan nasa ano siya, nasa likod. Ayun, nakita nyo merong ano. Kung mapapansin nyo yung mga itim-itim, pupuya ng caterpillar. Baka nandito. Kaya lang, hindi ko siya makita kung nasaan. Baka naging butterfly na siya. Pwede magtago. Ayun! Nakita natin. Ang laki. Hindi mo malaki. Pakita ko sa inyo. Ayun. Caterpillar. Huli ka. Yan ang sala rin kung bakit nabubutas yung dahon. Kunin natin. Ika rito. So yun guys, hanggang dito na lang siguro yung vlog natin for today. Pasensya na pa. Medyo na-busy lang talaga. Hindi tayo nakakapag-upload. Ayun. So, almost 2 weeks na. So, sa mga nag-aabang, maraming salamat po sa laging panonood. And pasensya na kayo. Subukan natin uling mag-upload ng mas madalas. Ayan. Meron lang talaga kaming niluluto ngayong ano na to. Itong buwan na to. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa laging panonood at pag-aabang. Sana po nagustuhan niyo yung vlog natin kahit maiksi lang at mema lang muna tayo ngayon. Hanggang sa muli, kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Bye! I appreciate that.